Hello guys, I'm back at ngayon lang ulit ako gagawa ng video kasi sobrang na-busy ako kasi nagbakasyon yung mga anak ni mama dito sa bahay at mga apo. So, nandito pa sila actually pero ngayon nakapag-out ako ng medyo maaga. So, spread awareness na din doon sa mga bagong domestic helper dito sa Middle East or lalo na sa Saudi kung hindi kayo allowed ng ah, employer nyo na gumawa-gawa ng mga video or mag-cellphone during trabaho, wag kayong umabuso. Marami na ngayong mga content creator na mga nahuli ng employer na pinagbawalan or nagbago yung treatment sa kanila kasi dahil nga sa ginagawa nila. Kasi guys, kahit tayo sinasabihan nila na okay lang mag-cellphone, okay lang mag-video, mag-picture, pero may limitation yan guys. Dapat alam nyo. Yung mga employer natin, ayaw nila na nagbibideo at nagpipicture tayo sa mga kwarto nila. Sa mga room, lalo na ng room ng mga madam natin or baba, ayaw nila yun. Privacy nila yun. Sa mga sala, nag-a-allowed pa yan sila minsan. Depende din sa employer nyo. Pero may mga employer na hindi talaga uh, hindi nila ina-allowed na mag take ng picture or ng video sa loob ng bahay nila. Okay lang kung sa labas at lalong-lalo na sa room nila. So, yun, dapat alam din natin yung limitation natin. Kahit sinasabi sa akin na nila na okay lang, na wag akong mahihiya, mag-cellphone kahit may trabaho, kasi baka emergency daw, alam naman nila yon. So, dito, thankful ako sa kanila na uh, open sila sa ganun. Tapos minsan kahit sila pa yung nagsasabi na, sige mag-video ka, mag-picture ka, minsan sila pang nag-uudyok sa akin na, bakit hindi daw ako mag-vlog ng tuloy-tuloy kasi marami na daw kumikita ng mga syakala sa pagbablog. Napapanood kasi nila sa TikTok at saka sa YouTube. So, sa akin sabi ko, nagbi-video naman ako pero hindi yung palagi. So yun, sinabi nila sa akin kung hanggang saan pwede, hanggang anong oras pwede at hindi pwede. So ayun, alam ko na pag may bisita, so yun, hindi talaga pwede. Pero kapag kami lang, okay lang daw, walang problema. Or kahit may bisita, basta emergency, okay lang. Pero kung hindi naman daw, wag na lang. Lalo na kung nandyan yung mga anak ni mama ng mga lalaki, gano'n. So, yun. Pero sila din nagsasabi kapag hindi nila ako nakikitang mag-cellphone na, yun, mag-cellphone ako. So, yun lang. Bigyan din natin sila ng privacy kasi yun yung mahalaga sa kanila. Limitahan natin yung sarili natin. Lalo na kung hindi nila alam na ganun yung ginagawa natin. Kasi mas delikado kapag once na nahuli or nakita nila, nalaman nila na ganun yung ginagawa natin. Mas worse, mas delikado. Kasi pwede ka nilang ipakulong. So, yun lang. Kasi yun ng privacy nila. Mag-iingat kayo. Wag kayong magbibideo or magpipicture sa room ng mga employers nyo. Kasi minsan, kahit mabait yung mga yan, may mga pagkakataon na kunwari, makikitext yan, makikichat, just to know kung ano yung laman ng cellphone nyo para lang i-check yung mga cellphone nyo. Or minsan, hahanapin yung mga account nyo para makita yung pinagagagawa nyo sa social media. Kasi hindi na rin sila kagaya ng dati na, ngayon marami na rin sa mga employer ang nakakaintindi na or alam na may mga ganitong platform or social media. So, yun lang. Spread awareness lang sa inyo. Mag-ingat kayo at hanggat maaari, paalam niya sa employer nyo kung okay lang ba o hindi. Kung hindi naman, wag na lang sumuway. Mahirap. Lalo na kung mabait naman sila, mahirap na. At lalo na kapag hindi mabait. Kapag alam nyo hindi mabait, so doble ingat po kayo. Additional ko na lang din sa mga baguhan, kahit mabait yung employer nyo, pag binigyan kayo ng uniform, kung dalawa lang yan, tiyagain nyo maglaba pagkatapos ng trabaho nyo. Or pagkatapos nyo maligo, kinamagahan yung isang uniform, laban nyo na para matuyo maghapon. Kasi may mga employer dito na kahit okay sa kanila na nakapang jogger ka or long sleeve,
meron pa din mga employer na hindi nag-a-allowed or yun, iwas tukso na rin sa kanila. Kasi mahirap na. Lalo na dun sa mga baguhan, hindi porket mabait yung employer nyo, hindi porket allowed kayo is aabusuhin nyo na or hayaan nyo na ganun yung mga nagiging kasuotan nyo. Magkaroon din kayo ng self-discipline sa sarili nyo, lalo na kung alam nyo nandito kayo sa Middle East, para na rin sa safety nyo. Kasi marami din yung minamanyak dahil sa mga kasuotan na meron tayo. Marami din nai-insecure na mga employer na babae dahil sa kasuotan ng mga kadama. So, paulit-ulit na lang maging aware or magkaroon kayo ng self-discipline. Yun lang. Kasi may mga employer na kahit mabait, sa loob nila may ganun pa rin. Lalo na dito sa Saudi kasi yung mga lalaki talaga dito is hindi sila nakakakita ng babaeng naka-casual maliban sa asawa at mga kapatid nilang babae at mama nila. So, ayun, yung mga para sa kanila, iwas sila sa ganyan or iwasan talaga natin. Kasi kahit welcome or allowed tayo na magsuot ng civilian na damit nang hindi naka-uniform, wag yung fit. Hanggat maaari, wag yung hapit na hapit sa katawan natin yung damit. Kasi doon pa rin nagsisimula yung tukso. Parang yun ang sa kanila, pinakabawal. So, yun lang. Hindi, unlike sa mga open country na allowed na ganon. Although may mga employer na okay lang, may mga employer din, depende pa rin talaga sa employer. So, yun lang. Ingat kayo lagi and God bless.